Pag ang isang bagay ay siyang iyong happiness, anong ginagawa mo? Priority mo siya, di ba? Sample na lang, happiness mo, negosyo. Yan na lang talaga ang priority mo. Yan lahat ang pinagsikripisyohan mo. Yan ang happiness mo eh. Di ba? Yan lahat ang atensyon mo. Kaya ingat tayo sa mga bagay na pinagbibigyan natin ng pinakauna-unang atensyon. Dahil baka yan ang ating happiness, yan ang ating satisfaction, and yet yung mga bagay na yan ay mawawala. Ang sabi ni King David doon sa mensahe, na kung ang kanyang happiness ay andun sa Word of God, ibig sabihin, simple lang, basic lang, yan ang pinakauna-una mong binibigyan ng atensyon. Araw-araw yan, yan ang pinakauna. Binabasa yan, pinapakinggan yan. Ibig sabihin, mahina. Maging mahina siyang nilalang. Pagdating ng mga problema, madali siyang malugmok. Madali siyang mawala ng pag-asa. Pero yung tao daw na lagi nag-meditate ng word ni Lord day and night, hindi siya sumasama-sama sa mga kasamaan, ano mangyayari sa kanya? Para siyang kahoy na namumunga sa kanyang kapanahunan. At ano pa yun? Hindi malalanta ang kanyang mga dahon. Ibig sabihin, magiging matibay ka kasi punong-puno ka ng parang tanim ka na nabubuhay doon sa malapit sa ilog. Ano ang kaibahan ng tanim na malapit sa ilog at malayo? Siyempre may mga ugat yan. Pag malapit ka sa tubig, talagang ikaw ang unang-unang maging matibay kasi yung punong-puno ka ng water na konsumo. Kung malayo ka, ay nako, delikado. Mahina yung ugat mo. Pag may hangin, baka pwede kang masira, pwede kang matumba. Pero itong tao na to na lagi nag-meditate ng Word of God, kasi naka-access na doon sa tubig. Itong tubig na yan that represents the Word of God, naka-access ka doon sa Word of God.